Nais ko pong share sa inyo ang mga bagay na nais ng Diyos na maging matatag po tayo. At pakiramdam mo ba sa buhay mo ay na-disqualified ka na sa paglilingkod o sa pagsamba sa Diyos? Meron bang ganun? Or sadyang di ka na nga ba qualified magsilbi? Sa tingin mo, kapatid, dahil sa physical na limitasyon or financial status, o dahil ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala, o ikaw ay nasa maling buhay ngayon, sabihin natin na ikaw ay nasa maling relasyon ngayon. Okay? O di kaya ay yung sitwasyon mo ngayon ay hindi na kaaya-aya, hindi katulad ng dati at may kasama pang immoralidad. Pero buhay ka pa, ha? isang buhay naman nasa maling kalagayan na kahit itama mo ay mali pa rin sa tingin mo. So, ano na ang pwede mong gawin bilang isang believer na kahit paano ay naniniwala ka pa rin sa Diyos, pero alam mo na wala ka na sa tono o wala na doon sa lugar ang iyong buhay. Kapatid, makinig ka at maaaring sa iyo itong mensahe ito. At dalangin ko na tawagin po niyo, sabihin po niyo sa iba na kung sa feeling nila, pakiramdam nila ay rejected na sila or disqualified na sa race ng buhay para ng palataya sa Panginoon. Maaaring ito rin po ang kailangan po ninyong pakinggan sa gabing ito. And as we plead sa dugo ng ating Panginoong Jesus na may paunawa po sa ating mensaheng ito, nawa po ay makatulong po sa mga believer na naglamig na o di kaya tumalikod na o di kaya ay huminto na. But deep inside sa kanilang buhay, deep inside sa kanilang pangunawa, andun pa rin yung tawag ng Diyos. At buhay pa ho kayo. No, buhay ka pa. Yun po yung isang susi doon. Bago tayo magpatuloy, mayroon pong isang kapatid noon na natiwalag siya at diniscommunicate pa nga yata siya ng kanyang organization. No? Kasi sabihin natin talagang maliban sa mali na itinuturo or may mali na siya na ituturo, yung buhay niya talagang totaling, parang sabi, di ba sabi ng Bible, pag lumabas nga yung ilang espiritu, ibabalik siya na may kasampang pitong mas masama sa kanya. So sa nangyari sa lingkod nito ay nagkaroon siya ng mga illicit na relationship. Hiwalay sila ng kanyang asawa. Tapos nagkaroon siya ng mga business na hindi kaya-aya bilang believer sa Diyos. Kasi pati videokehan niya, hindi ko nagkakamali. Tapos nagkaroon siya ng mga iba't ibang relasyon, lasing dito, lasing doon. So, napilitan yung organization niya, yung sekta nila na itiwalag siya. And nakita ko, nabasa ko yung pagtiwalag sa kanya. Then isang araw habang ako'y nagtuturo sa isang lugar, nakita ko nakaupo siya doon sa malayo sa aming gawain, pero nakakinig siya. Nilapitan ko siya at kinumusta. At diretsong sinabi sa kanya na, kapatid, sa tingin mo, anong dapat mong gawin ngayon? Sabi niya, wala na eh. Rejected, hindi na ako pwede, sabi niya. Ibig sabihin, disqualified na ako. Well, sabi ko, pwede. Ganun nga. Pero sabi ko, buhay ka pa naman. So yun yung point eh, buhay ka pa naman, sabi ko sa kanya. Kasi kung si Lord talaga magpapahinto sa tao, napaka-simple lang naman sa Lord yan. Yung kunin na lang niya tayo, di ba? Pero buhay ka pa, sabi ko. But di mo consider ang bumalik at binibigyan pa ng Lord ng chance para itama kung ano yung mali. Napangiti lang siya, pero after that, ay hindi na kami nakita. Then, after mga few years, with the grace of God, nakita ko, nabuo yung family niya. Parang napaka-imposible mangyari. Kasi nagkaroon ng family din yung asawa niya. Pero by the grace of God, nagkabalikan sila. Tapos, through the mentoring, through the help ng mga ministering ng mga elders at ng church leaders nila, na-restore sila, kapatid, pati yung family, karoon ng forgiveness, nagkaroon ng another chances. Ang magandang balita ko ngayon ay dinig ko po ay naglilingkod pong muli itong kapatid na ito. Nabalik po siya doon sa paglilingkod. Doon din sa organization po nila. Of course, andun naman yung forgiveness, andun naman po yung restoration. But my point is, walang disqualified, walang rejected, as long as kung buhay ka pa. Ang rejected ka talaga totally kapag ikaw na mismo ay hindi mo tinanggap yung pagtatama ng Diyos. Mayroon sa Bible yung sa 1 Samuel chapter 1, si Elkanah.
Ang ibig sabihin ng salitang Elkanah ay God created or siya ay nilikha ng Diyos. Mula doon sa salitang Elkanah. Okay, tapos siya mula sa lahi ni Ephraim. So, sa mga nagbabasa ng Bible, alam nyo na yan kung bakit natin binabanggit ito. At binanggit po ng Bible yan doon sa chapter 1 ng 1 Samuel. Isa siyang God-fearing na kabilang sa chosen people of God, ng mga Israelita. Mula pa sa kanilang pagkabata, sila naturuan na ng Torah, ng yung Old Testament na Bible, ang bahagi ng limang tipan ng Biblia. Ngunit sa verse 2 ay sinasabi agad dyan kung ano ang problema ni kapatid na Elkanah. Sabi niya, dalawa ang kanyang asawa. Yan. O hindi nasulat yan para sundan na. Kasi narrative yan. Hindi ko mo nabasa mo naman na 700 kaasawa ni Solomon, 300 yung kabit niya tutularan. O di nagbigti si Judas, tutularan din. Mali po. May mga narrative po yan na hindi ho itinago ng Bible. Pinapaalam niya kung ano yung pagkakamali ng kahit ng mga Bible-believing people noong unang panahon. Okay? So dito, dalawa asawa niya. At doon pa lang sa verse 2, pinakita niya na kagad yung problema nung kapatid na to. Buksan po ni Bible niyo kasi andyan po yan basahin po natin sa verse 2 ay dalawang asawa ni Elkanah, sina, ang pangalan na? Ana at Penena. Yan. Ana at Penena. May mga anak si Penena, ngunit si Ana ay wala. Barren po siya. Taon-taon pupunta si Elkanah sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh. Na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod noon bilang pare ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hopne at Pinehas. Okay, mahalaga ho bakit binanggit niya na kagad doon yan Hello Maha, nanonood po yung aking dalaga at si Pastora Esther Del Rosario. Salamat sa time. And eto, tuloy-tuloy tayo mga kapatid tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penena at ang kanyang mga anak. Ngunit ang mga natatayang bahagi ang binibigyan niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagama, hindi pinahintulot ni Yahweh na ito magkaanak. Siyempre, alam na natin. Kasi nga, mali na yung buhay Umpisa pa lang mali na. But of course, ang mga Israelita ay sila influence sila nung kanilang environment, which is polygamy is just a common practice. Okay? But ever since pa lang kay Adan, Eva, hindi naman Adan at saka maraming babae ginawa At kaya ay maraming Adan at isang babae. Walang ganun Isa lang naman talaga ever since, diba? Lalaki at babae lang talaga. So, enough yung isang babae para sa isang lalaki. Pero dahil sa nagkasalang tao, of course, nagkaroon tayo ng yung polygamous na espiritu at biglang naging practice na marami yan. So, sa verse 2 pa lang, nakita natin yun na may mali na kagad sa buhay ni Elkanah. But of course, inumpisahan natin yun. Number 1, si Elkanah ay isang Hudyo mula sa lipi ni Ephraim. Isa siyang God-fearing man na turuan ng mga katuruan ng Old Testament na bawal ang mag-asawa ng marami. So yun yung unang katuruan talaga nila noon. Ayaw ng Diyos ng Israel na magkaroon ng maraming asawa na siyang sinuway ng mga hari na siyang sinabi agad noon ng Diyos sa mga lahi ni Abraham na huwag tularan. Yung sa Genesis 4:19 diyan naman nagsimula kay Cain yan, kay Lamech nung karoon na siya ng dalawang asawa. So, una, sa puso ni Elkanah, alam niyang siya ay hindi nakatupad sa moralidad na katuruan ng Diyos ng Israel. Guilty feeling ba? Siya mismo alam niyang hindi na siya karapat-dapat doon sa gawain sa templo. Pangalawa, hindi man nakasulat ngunit alam natin ang pagkutya, pagtukso at pagtuligsa sa polygamous niyang buhay, lifestyle ay maaaring nangyari sa kanya. Kaya sira ang testimony niya, di ba? Of course, especially sa ating bansa, pag ganun. Guilty naman talaga kasi siya, di ba? Pangatlo, walang peace sa kanyang tahanan. Yung 1 Samuel verse 167, nag-aaway po yung mag-asawa. Kakaroon ng gitan, selos, ganyan. Pag binasa ho niya 6 and 7, may pagkutya, kinukutya nga nung Penena si Ana dahil hindi nagkakaanak. Okay. Dahil hindi magkasundo ang kanyang dalawang asawa,
Paano ka sasamba at maglilingkod sa Diyos kung mismo sa bahay mo ay may digmaan? Nakita ko nyo yun? Kaya ang hirap maglingkod sa Diyos. Kung sa bahay mo mismo, mismong asawa mo, mismong anak mo, nakikita mong may mga sitwasyon pa nga, mismong yung asawa mo, yung sabihin sa'yo, tumigil ka na sa paglilingkod mo. Trabaho ka para may pamuhay tayo. May mga ganun po. Okay? Walang peace sa kanyang tahanan. And pang-apat, malayo ang kinaroroonan ng templo sa silo. Pwede rin po maging dahilan yan sa mga tao na ayaw pumunta dahil mahal ang gasolina o krudo o malayo maglakad. Actually, isa rin ho sa yung distance talaga ng bahay-sambahan. Okay, pang-lima, yung pong panahon na yun, dun sa 1 Samuel 2:22-25, describe po niya dyan yung mga anak ni Eli. Napakasama nung mga pare dyan, yung mga nung panahon na yun. Sabi ho niya, kinakain nila yung mga alay na hindi dapat nila kainin. Kinukuha nila yung para kay Yahweh, yung pinamagandang part ng pagkain, hindi nila sinusunog. Tapos, ginagawa nilang prostitution yung templo. Kasi pag nakursunaan nila yung mga babae, sabi niya, tinatabihan nila doon mismo sa templo. Namumuhay sila ng immoral. Matakaw sila at mga korap. Mahilig sila sa pulutan. Ginawa nilang motel, yung temple. Sana huwag kong gawin yung ganyan, especially sa mga simbahan. And pang-anim, lax po yung leadership at neglectful po yung pamumuno ni Eli, yung tatay nila. Hindi niya madisiplinahan yung kanyang mga dalawang anak na mga gumagawa ng kalokohan. Kaya sa 1 Samuel 3:13 nga po, doon nga ho pinagalitan at pinarusaan si Eli. Kung mismo mga anak nga niya hindi niya kayang tuwid, may dahilan pa bang sumamba sa Diyos sa templong yan? Okay. Mismong ikaw, sa iyong sarili, alam mo, guilty ka. Something is wrong sa buhay mo. Nakagawa ka ng mali. Pangalawa, yung pangungutya sa iyo ng tao, di kaya yung iniisip ng tao sa iyo, di ba? Minsan, hindi, yun po yung iniisip nila para sa iyo. And, pangatlo, walang peace sa iyong tahanan. Pangapat, malayo yung bahay-sambahan. Panglima, nakikita mo yung mga naglilingkod sa simbahan, mga leaders, mga hindi maganda testimony. Pang-anim, pati nga bishops ninyo, pati yung mga leader nyo, nakita ang daming pagkukulang. Hindi kaya maging sapat yun para tumigil ka na sa paglilingkod. Siguro, sabihin natin, justified naman na diba? Justified naman na yun kasi kita mo nga, yung mga pastor nga namin, o yung bishop namin, yung leader namin, gano'n. Pero si Elkanah, may kakaibang nangyari sa kanya. Kung ikaw ba si Elkanah, titigil ka ba sa pagsamba? Of course, parang ako Nisip ko, Pero si Elkanah, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay God created, ay pinili niyang magpatuloy sa pagsamba as nabasa natin kanina yan. Hindi man siya makapaglingkod ng ayon sa quality o sa qualification, pero pinili pa rin niyang sumamba sa Diyos. Ang maganda lang doon, hindi siya disqualified sumamba dahil gusto niyang sambahin ang Diyos. Ulitin natin yun Nagpatuloy si Elkanah at ang kanyang sambahayan sa pagsamba. Sa dulo, sa kanya pa nga nagmula ang isang naging dakilang propeta ng lumang tipan, si Propeta Samuel. Ano ang message po nito sa atin? Nakikinig po ba kayo? Amen. Ano message nito sa iyo, kapatid? Ang mali ay mali. Okay? We deserve anumang accusations o puna na iba to sa atin. Lalo nga kung talaga nagawa natin ito. Wala tayong magawa doon buhay ka pa naman. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay higit sa lahat. Ulitin natin, ang biyaya ng Diyos ay higit sa lahat. Rejected ka na? Disqualified ka na? Sapat na dahilan mo para tumigil sa pagsamba? Anumang mayroon kang buhay ngayon, anumang kalagayan ng iyong pananalig, anumang problema ang mahadlang sa iyo upang hindi makapagpatuloy sa pagsamba, hindi sila ang problema kundi ikaw ang dapat magpasya. Kapatid,
habang buhay ka pa, hindi ka pa rin disqualified sumamba sa Diyos. Magpasya na, magpatuloy sa pagsamba sa Panginoon no matter what. Kapatid, alam ko na, yes, maraming hadlang talaga. Marami tayong ginagawa o di kaya may ginagawa ka ngayon. Pero bakit? Dahilan yun para wala kang sa oras ng pagsamba. Inner problem? Sinasabi naman tao, may nagawa ka. O dahil sa mga leader nandun, o dahil sa ibang nangunguna doon. O dahil malayo kaya. Dahilan na lang yun, kapatid. Pero huwag mong hintayin si Lord ang gumawa ng higit para ikaw ay mawala na sa buhay na to at mawala na yung chance mo na patunayan o gawin pa yung pinapagawa ng Diyos. Ulitin ko, dahil buhay ka pa, may dahilan si Lord. Bakit buhay ka pa? Sa kabila ng iyong mga naging pagkukulang, sa kabila ng iyong naging nagawang mali, hindi tama, but still, buhay ka. So the Elkanah of today's, marami yan. At maring justified naman yung judgment ng ibang tao sa'yo. Yung mga iba, ayaw ka nang gamitin eh. Ayaw ka nang pangunahin pa sa gawain. Pero, intindihan ni Lord yan. And of course, we suffered ang mga consequences na ating mga pagkakamali. Ang magandang balita, buhay pa ho tayo. May chance pa ho tayong bumalik. May chance po tayong magpatuloy. Tinatawag ka ng Diyos, kapatid. Huwag kang manatili. Ano sabi niya? Ikaw ay napatawad na in sin, no more. Tama na. Intindihin mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Mahal ka ng Panginoon. God bless you po at maraming salamat sa mga nakinig at nakikinig pa dito po sa ating munting programa sa radyo. Ang yung lingkod sa Impapawid, Pastor Mabel B. Velasco po sa ating programa Buting Balita at ang kanyang mga awitin. Pagpalain po kayo ng Panginoon.